Ang pinakamahalagang kalayaan na makakamit ng isang tao ay hindi ang makalaya sa bilangguan o sa piitan, kundi ang magkaroon ka ng mas malalim at mas malawak na pagkakakilanlan sa iyong sarili. Ako po si Oyi Peña, pero alam niyo ba, kahit na lumaki ako sa tondo, sa magulong mundo ng tondo, hindi ito naging hadlang para higit ko makilala at malaman kung ano ang... Kaya kahit nasa slum area ka pa, squatters area to, tabing riles pa to, ang gusto ko lang sabihin, hindi ito hadlang para mas makilala mo yung sarili mo, para mas maging malaya ka, para mas magawa mo yung gusto mo sa buhay. Dahil ako, naniniwala ako, family is the basic foundation. Ito rin ang kauna-unahang eskwelahan at ang mga magulang ang kauna-unahang guro na siyang humuhubog sa pagkatao. Kung anuman yung katangian at kaugalian natin ngayon, whether tayo ay masayahin, gullible, malungkutin, o palakibigan, dahil ito sa mga personal na karanasan natin sa ating pamilya. Tingnan natin yung mga kabataan ngayon, yung mga pinanganak year 2000, kung titingnan natin, kung bubusisiin natin ang buhay nila, ito ay nagpapakita ng mga bayolente at mga kakaibang katangian dahil sa kaguluhan sa ating lipunan ngayon. Nahigit nating tingnan ng mga personal nating karanasan at mga bagay-bagay na alam natin makakatulong sa atin sa paghubog at pagpapalawig ng ating pagkatao. Pero kung sa tingin natin na hanggang doon lang yon ang mga paghamon sa pagkilala sa ating sarili, nagkakamali tayo. Dahil ako, naalala ko nung bata ako, hirap ako mag-move on. Nagkaroon ako ng takot. Naging mahiyain ako. Naging masunurin ako sa mga taong matatanda sa akin, sa mga nakakataas. Kahit alam ko mali na, sinusunod ko pa rin. Ang tagal na proseso bago ako nakalaya sa ganong pagkakataon. Umabot ako ng high school, college. Ano nga ba ang mga kakayahan ko? Ano nga ba ang mga katangian ko na bukod tanging ako lang ang mayroon? O ang masasabi kong, ano nga ba mga kakayahan ko? Paano nga ba ako magiging malaya? Paano ko nga ba mapapaunlad ang sarili ko ng higit pa sa nakikita ng iba? At higit pa sa paghubog ng mga personal na karanasan ko sa buhay. Ang paglilingkod sa simbahan na to, yung tumutulong at higit na nakatulong sa akin, na higit na makilala ang pagkatao ko. Gaya nga ng sinabi ng ating speaker kanina, kailangan matutunan natin kung ano ba yung mga dapat nating katangian na gaya ng sa kapatid nating si Jesucristo. Mukhang madaling sabihin, pero mahirap gawin. Mahabang proseso, mahabang paglalakbay ang kailangan natin. Tibay ng loob, bukas na pag-iisip, pagtanggap, pag-unawa, higit sa lahat, pagmamahal sa ginagawa natin, pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa sarili natin at sa ating kapwa. Inanayahan ko kayo na tuklasin ang inyong sarili sa pamamagitan ng paglilingkod hindi lamang sa simbahan, hindi lamang pagpapalalim ng inyong kaalaman sa eskwela, dahil ang tunay na karunungan at pagtuklas sa ating buhay, ito ay ang pagkilala sa ating lipunan at sa ating kakayahan at sa ating naibibigay at sa ating natatanggap mula sa lahat ng aspetong ito na nakapaligid sa atin.